Mga kabukid, 7 dahilan kung bakit nalulugi tayo sa pagbababoy. Tara, pag-usapan natin. So, good morning mga kabukid. So, bali, sa bidyong ito ay ating pag-usapan, no? At talakayin kung ano yung 7 dahilan kung bakit tayo madalas nalulugi sa pag-alaga ng baboy. Well, number one na nakita natin na dahilan kung bakit tayo nalulugi sa pagbababoy ay yung sakit, mga kabukid. So napakahirap pag ito yung tumama sa ating baboy kasi dadastusin. At the same time, kung medyo mas malala pa sakit na pumasok ay may chances na 100% yung mortality ng ating babuyan, mga kabukid, no? So para masolusyonan ito, dapat magkaroon tayo ng biosecurity. Dapat limitado yung lumalabas at pumapasok sa ating babuyan. At the same time, dapat kung may mga bagong baboy tayong papasok ay i-quarantine muna natin bago natin ipasok. So sayang kasi yung ating puhunan at ating hirap mapupunta lang sa wala. Pangalawang dahilan po, mga kabukid, natin nakikita ay yung tamang pagpapakain sa ating mga alagang baboy, mga kabukid. So sa makatuwid, almost 70% ng kabuuang gastos ay nakalaan para sa pagkain. So dapat piliin natin yung pagkain o yung brand na merong sapat na nutrients para mas maging kapaki-pakinabang sa ating mga alagang baboy, mga kabukid. At saka iwasan natin na merong mga ibang alaga, halimbawa aso o manok na nakikihati doon sa pagkain ng ating alagang baboy, na kabukid, sapagkat yun na hindi natin papansin sa katagalan ay nagkukos yun ng pagkalugi sa atin. At the same time, iwasan natin na masasayang yung pagkain nating binibigay dahil sa sobrang mahal na mga pagkain ng baboy ngayon, mga kabukid. So dapat sundan natin yung tamang transition phase ng pagkain magmula sa pre-starter hanggang sa finisher, no, hanggang sa may benta. May mga available naman po yan na feeding guide sa distributor or kung saan natin binili yung ating mga feeds na ginagamit sa ating alagang baboy. So dapat sundan lang po natin yan para hindi tayo maligaw, mga kabukid. Pangatlong dahilan, mga kabukid, ay yung sobrang baba ng presyo ng bilihan ng live weight, mga kabukid. So isa po yun talaga sa cause kung bakit maraming mga nag-aalaga ng baboy ang humihinto, kasi nga lugi-lugi na, no? Sa mahal ng presyo ng beef, sa mahal ng presyo ng feeds, pero pagdating ng harvest season ay mura ang kuha ng buyer, mga kabukid. So dapat before tayo mag-isip, no, o magdesisyon na mag-alaga tayo ng mga baboy, ay meron tayong contact, no, na direct buyer. Hindi na baling tayo maghati doon kaysa naman sa idaan natin sa mga ahente, kasi number one na ng babarat ng mga alaga natin ay yung mga ahente, mga kabukid. Labas pa doon yung daya sa timbangan. So kaya dapat before tayo magdesisyon, pag-isipan muna natin kung meron ba tayong direct buyer para sa ating mga alaga, nang sa ganon kahit pa kunti-kunti lang ay may kikitain tayo at hindi tayo malugi, mga kabukid. Kasi sa panahon ngayon, sobrang mahal ng feeds, mahal ng kuryente, mahal ng tubig, last pa naman power, pero yung makikinabang ng ating pagod ay yung mga ahente lang at yung mga barat na buyer, mga kabukid. Yung pang-apat na dahilan, mga kabukid, ay syempre dapat isalang-alang din natin ang lahi ng ating baboy na aalagaan, lalo na kung fattening ito. So hindi dahil lang sa yung kaibigan mo ay binitahan ka ng biik na hindi mo naman alam yung lahi, ay yun ay alagaan mo na kagad. Kasi kahit ganong ganda ng feeds mo, kahit ganong ganda ng alaga mo, kung hindi naman maganda, no, yung lahi ng baboy na alagaan mo ay hindi na rin lalaki at magkukos ng pagkalugi, lalo't kung marami yung alagaan. So dapat magtanong-tanong po tayo, alamin natin kung ano ba yung mga magagandang lahi na suitable para doon sa fattening. At kung gusto mo naman panginahin, dapat yung mga breed naman na maganda gawing inahin, ano. So may mga aklat naman diyan or may mga babasahin, lalo't na available online, na mga resources para magamit natin na madagdagan yung ating kaalaman para matukoy yung mga magandang lahi ng baboy na dapat nating alagaan, mga kabukid. Ang panglimang dahilan po ay ang mataas na mortality due to mismanagement, mga kabukid. So ito yung masakit-sakit sa lahat, kasi dapat bago tayo
alaga o bago natin pasukin yung negosyo na ito ay siguraduhin natin hands-on tayo kasi hindi biro yung pera na ginagastos natin o gagastusin sa negosyong ito ano. So dapat iwasan natin no, na mapabayaan ang ating mga alaga lalo't higit yung madelay sa pagkain or kaya marumi or palaging basa yung kanilang higaan kasi prone yun sa pagtatain ng biik at nagpo-cause yun ng mortality sa ating mga herd mga kabukid. So yun ay dapat nating iwasan sapagkat yun ay number 5 na makakabawas or makakause ng pagkalugi sa ating negosyo mga kabukid. Ang pang-anim na dahilan mga kabukid ay yung wala tayong proper na record keeping ng gastos mga kabukid. So dapat from the start ay meron tayong sapat na record kung ilan yung nagastos natin sa pagbili ng biik, kung ilan yung nagastos natin sa pagbili ng feeds kasama ng mga miscellaneous. Kasi kung wala tayong record, akala natin kumikita tayo, hindi natin napapansin na paunti-unti ay nababawasan na yung ating mga kapital mga kabukid. So isa yun sa mga dahilan kung bakit maraming nag-alaga ng baboy ang humihinto sapagkat hindi na alam na naubos na pala pati yung kanilang puhunan mga kabukid. So dapat meron tayong proper record talaga. Ang pangpito at pinakahuli ay ang dulot ng natural calamity. So, yun yung pinakamasakit talaga. Pag tinamaan ka ng kalamidad, mga bukid, walang sino man na may gusto noon. Pero kusa yun dumarating. Lalo sa panahon ngayon ng climate change. No? So, hindi natin alam kung kailan ulan na malakas at kung kailan iinit na matagal. So, yun na isa sa dahilan kung bakit nalulugi ang ating mga kapwa magbababoy mga bukid. Nalala ko noon nung tumama yung bagyong Tino sa aming barangay, almost kalahati ng industriya ng livestock sa aming barangay ay nalugi mga kabukid dulot ng malalim na baha. So ang solusyon doon mga kabukid ay dapat na-insured natin yung ating mga alaga sa PCIC o yung Philippine Crop Insurance mga kabukid So libre yun, wala tayong babayaran. Ang kailangan lang natin ay mag-registered ng RSBSA sa Department of Agriculture. Nang sa ganon ay may pa-insured natin ng libre yung ating mga alaga mga kabukid. So dapat tiyagaan talaga natin yon. Parang barangay clearance lang yung pinaka-requirements noon saka picture ng ating mga alaga. Sa pagkakalam ko yung mga fattening ay every 6 months yung renewal noon at ang inahin sa kayong barako ay every year mga kabukid. So magtanong lang po kayo sa Department of Agriculture na malapit sa inyo at kung paano yung proseso sa pag-insured sa PCIC mga kabukid. So yun po mga kabukid nung pito sa mga dahilan kung bakit tayo ay madalas malugi sa ating pagbababuyan. So dapat yun lagi isa lang natin at laging tandaan ng mga kabukid. So kung naging nakatulong sa inyo yung video na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow po tayo. At the same time na-comment kayo sa baba para pag-usapan natin kung saan doon yung mga dapat natin na gawa ng content sa susunod. So hanggang sa muli mga kabukid, maraming salamat at ingat po kayo palagi.